Hi, grade 9 students. Welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video ito, aking ituturo sa inyo about joint variation. Tapusin niyo lamang ang video ito upang kayo ay mayroong matutunan. At the end of this video, you will learn about the statement or equation of joint variation, constant, and how to get the unknown variable and constant. Now, without further ado, atin nang simulan. Ngayon, kunin natin ang definition itong joint variation. What is joint variation? Joint variation is a variation where a variable varies directly as the product of two or more variables. Katulad din siya ng direct variation, pero ang pagkakaiba lang dito sa joint, two or more quantities or variables. Pwede rin siya dito yung area of rectangle na kung saan meron siyang formula na A equals W times L. Ito yung width and length. Gayon din po ang volume of cylinder na ang kanyang formula naman V is equals pi r and r squared. Itong r, ito yung radius, then yung height. Ngayon, ito po ang statement dito sa joint variation. Y varies jointly as x and z. Means, ating i-translate into mathematical sentence. That is, y equals kxz, where k is the constant of variation. So, ito po yung kanyang equation dito sa joint variation. At yung k, ito yung constant. Ngayon, paano ang pagkuha ng constant? So, ang gagawin natin, divide natin to both side ng xz. Okay? So, para maiwan na lang yung constant or yung k. So, that is k is equals to y over xz. Yan po ang pagkuha ng constant. Ngayon, I give you an example. Ang ating direksyon, translate each statement into an equation. Use k for the constant of variation. For example, the variable z varies jointly with the variable x and the square of the variable y. Ang sabi, z varies jointly with x and the square of y. So, sa mathematical sentence, that is z equals kxy squared. Yan po ang kanyang equation. Now, another example. The variable y is jointly proportional to the variable of x sub 1 times x sub 2 times x sub 3. Kaya ano ang sabi? Yung y is jointly proportional to x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, sa mathematical statement, that is y is equals kx sub 1 times x sub 2 times x sub 3. Yan po ang kanyang equation. Now, punta tayo kung paano ang pag-solve ng equation dito sa joint variation. Ito yung kanina sa ating example, sa ating statement. Itong gagamitin natin. Ngayon po, ang given natin ay if z equals 1 when x equals 2 and y equals 1/2. Find z when x equals negative 1 and y equals negative 2. Una, ang ating gagawin, itong given na value, ating isubstitute dito sa ating equation. Ang ating unang kukunin ang value ng constant. Ganito po. Delete muna natin para magkaroon tayo ng space. Ngayon, ating substitute ang ating given na equation, yung z equals kxy squared. Dahil para ating makuha ang value ng constant. So, ang value ng z is 1. Ang value ng x ay 2. The value of y is 1/2. Ngayon, ating muna i-simplify itong nasa loob ng close parenthesis. Dahil is squared, so 1 times 1, that is 1. 2 times 2, that is 4. Then, multiply natin dito sa, yung numerator dito sa whole number. 2 times 1, that is 2. Then, divide natin both side by 2, 4.
Ganon din sa kabila. Ngayon, cancel out na itong 2, 4. So, ang natira dito ay yung key na lang na variable. Then, itong 1 whole number divided by fraction na 2, 4. Ang gagawin natin, reciprocal lang itong 2, 4. That is 4 over 2. Multiply natin dito sa numerator. That is 1 times 4. That is 4 over 2. Divide natin. So, ang value na dito, ang kanyang quotient ay 2. Therefore, ang ating value of constant ay equals 2. Ngayon, nakuha na natin ang value ng ating constant. Ngayon, balik tayo sa ating equation. Kukunin natin ang value ng z. Kasi ang sabi, find z when x equals negative 1 and y equals negative 2. Substitute lang natin itong value of x negative 1 dito sa ating original na equation. Ganon din ang value of y equals negative 2. Maging ang constant na ang value ay 2, substitute lang natin dito. Ganito po. Then simplify natin itong negative 2. Multiply itself twice dahil ang kanyang exponent ay 2. Negative 2 times negative 2, that is positive 4. Times dito sa negative 1, that is negative 4. Negative 4 times positive 8, that is negative 8. Therefore, the value of z is negative 8. Ngayon po, kung meron po kayo natutunan, pakipindot naman ang like. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video ni upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa panonood.